Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi, shower lang yan doon sa Malacanang, ginagawa nila, pasirit doon. Kita nyo? Umuulan niya, umaambon niya, wala nag-aalisan. Talagang sabi, hindi, wala yan, tuloy mo! May sumisigaw doon, tuloy lang! Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative. Kung hindi. Ano sabi nito? Ano ba pwedeng gawin? May nag-message sa akin kanina eh. Sabi niya, hindi ba kami madedemanda? Kung sakaling, si ma'am yung nag-email sa akin, kung sakaling mag-post kami na dapat magpa-drug test ka, Mr. President, hindi ho kayo madedemanda. Wala akong kademanda doon sa salitang sinasabi ninyo. Kasi karapatan nyo ho yan, bilang Pilipino. Karapatan nyo. Kasi nga, it is, wala hong malis. It is important na malaman po natin yan kasi ang ugnayan po niyan, hindi naman po natin sinasabi o hinuhusgahan si Presidente Marcos dahil wala lang, gusto lang natin siyang husgahan. Hindi ho. Atin pong inuulit-ulit ang sinasabi ni Pangulong Duterte, inuulit-ulit ang mga speech niya, it is because meron tayong iniisip na bansa. Concern kasi ang bansa kung ang isang presidente totoong adik nga. Naintindihan natin yon? Importante nating malaman yun eh. Karapatan nating mga Pilipino malaman kung talaga bang adik ang ating presidente. Yun eh. E di kung hindi naman pala, di tapos ang usapan. Pahiya si Pangulong Duterte. Bakit hindi ka magpa-drug test pero hindi yung sa tabi ng St. Luke's? Ha? At dapat buhok. So yun dapat yun. Sabi nga, follicle test. Dapat sa buhok. O, tuloy natin tong video. O, play. Buying the people for their signature. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. Sandali. Sorry, na-play din yung isa, hindi ko alam. Sorry. Na-play, napindot yung play. Hindi naman dapat kasali yun. O, tuloy. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Anto, pasalamat po. Alam mo, tama si Pangulong Duterte dyan. Pakinggan nyo ko kasi yung napaka-importante. Alam mo, yung mga tunay na lumalaban noon, kahit kami noon lumalaban naman po tayo para sa pagbabago ng konstitusyon. Kasi naniniwala tayo, yung mga taong nasa kapangyarihan noon ay nasa tamang
pag-iisip. Ngayon kasi hindi talaga eh. Yung ngayon talagang sakim sa kapangyarihan. So hindi pwedeng galawin ang konstitusyon. Kahit papaulit-ulit na sabihin nila, bakit? Ano naman yan? Nasa batas naman natin yan, di ba? Na pwedeng baguhin ang konstitusyon through PI. Oo nga, ang problema dyan, binayaran nyo eh. Naglabas kayo ng pera para sa mga kongresista. Sa tingin nyo, kung sino mang animal na naglabas ng pera, according to Senator Amy, si Tambaluslos, ibig sabihin po nun, sa tingin nyo, yung 20 million kada congressman, sa tingin nyo, hindi niya babawiin yun? Pag nabuksan ng konstitusyon? Ang totoo po niyan, once nabuksan, kahit sabihin pa nilang economic provision lang ang papalitan dyan, once it's open, it's open. Hindi pwedeng sasabihin mo doon sa nagbukas ng pork and beans. Hindi, ang kakainin ko lang dyan yung beans. Kasi masama yung pork. Yung beans lang ang kakainin ko. Pwede mo ba sabihin sa jowa mo, kunwari kukuha ka ng pokpok? Hindi ko na mamamahalin. Titirahin ko lang. Hindi, diretsyon tayo. Mga matured naman tayo dito eh. Kumuha ka ng pokpok, sasabihin mo ngayon sa jowa mo, huwag ka mag-alala. Titirahin ko lang naman. Hindi ko mamahalin. Tanungin kita, payag ka. Bilang asawa, payag ka. Syempre, nandun na yung danger. Kaya nga, hindi, totoo naman. This is a matured talk, ha? Totoo naman eh. Alam nyo what's wrong with doing that? Kasi yung emotional na kasama pagdating mo sa pagtitirahan o pagtatalik, may kasama ho yun eh. Na hindi mo pa pwedeng sabihin na wala, ano lang to, physical needs ko lang to. Hindi mo pa pwedeng ganun. Laging may emotional na kasama doon. Kaya nga, hindi po pwedeng sabihin lang ng mga kongresista, hindi, para lang naman sa economic provision yun. Napakasinungaling. Ito isipin nyo ngayon pa nga lang nagsisinungaling na sila na hindi sa amin galing yung People's Initiative. Pero ang nag-aasikaso, puro stop mo, Romualdez. Doon pa lang sinungaling ka na. Paano mo naman masasabing hindi ka magsisinungaling doon sa economic provision lang? Tama, mali. Ang isang taong nagsisinungaling sa maliit na bagay, maniwala ka sa hindi, malamang sa malamang, magsisinungaling yan sa malalaking bagay. Diba? Alam nyo, napaka-typical na huyan sa mga politiko eh. Huwag tayong maglukuhan. Noong una, paano pa kayo na hindi galing sa inyo pero nandun naman yung pangalan ninyo? Diba? Ohanin na lang ako, nagkangi ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi man kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng Tagum. Ako galit talaga. Bakit po putang ina? Sige. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibilin milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan, swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacanang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang.
Yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera. Sabi nito isa, grabe ang binitawang salita ni Nino kay Pangulong Duterte. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, ba't nyo pinanunood? Alam nyo na nga may sinto-sinto, panunuorin nyo pa. Huwag nyo nang panuorin. If you don't like what... alam mo, ito ha, even if we are different in terms of sa issue sa lipunan, kalayaan po nila yan. Hayaan nyo sila magpuputak dyan. Problema na nila yan. Ang importante, o di wag kayong makinig. Huwag niyong pakinggan. Mag-focus kayo dito sa mga Banateros brothers na alam niyo yun, nagsasabi ng totoo, edi i-share nyo ng i-share. Ngayon ba? Tanungin ko kayo, nag-like na ba kayo? Oh. Pagka pinanood nyo si Jojo, sinishare nyo ba? Pag pinanood nyo si Coach Oli, Boss Dada, sinishare nyo ba? Yun, doon kayo mag-concentrate. O, ngayon nga lang 5,000 na nanonood, likes 1.5. Tama, mali? Gusto nyo ng pagbabago? Huwag kayong gumaya kay Aimee. Na puro daldal. Kita mo ngayon, nandun sa kuweba niya, hindi nagsasalita. Diba? Hindi na ho ito panahon ng pananahimik. Ito'y panahon na ng pagsasalita. Sabi ko nga sa inyo, there is proper time for sa lahat ng bagay. Alam nyo, kaya nung Disyembre, hindi po ako nagsasalita at nagbabakasyon po ako ng maigi. Kasi itong mga to, alam ko na. Alam ko na mangyayari ito. Bakit nagkakausap na po kami? Alam ko na po. Alam ko na ganito ang mangyayari sa politika ng January. Kaya sinusulit ko na po yung panahon ko noon nung nagbabakasyon. Dahil alam mo, sa totoo lang, ako, sa tingin ko, hindi naaabot Hindi naaabot si Batman. Kayo naman. Hindi naaabot ng yan, mga June, July, August. Di ba? Ito na yung panahon. Ito na. Kailangan itodo nyo na to. June. January, February. Labo, napunta na ako sa June. January, February, March. Ito yung critical time. Panahon na para magsalita itong mga talagang tunay na kaalyado.